Gusto mo ba ng crispy chicken feet na kain pati boto pero namamakyaw? Di magluto ka din kung gusto mo. Simulan na natin ang kwento. Ibalik ko lang saglit itong kinuha ko ng chicken feet sa loob ng ref kasi nung kinuha ko to kanina, hindi man ako nakaliyad. Kaya ayan, nag-retake na lang ako. So okay na tayo doon, ano? Kailangan ko kasi pangatawanan yung pagliyad-liyad ko, kasi pinapagalitan ako ng mga followers ko pag di ako lumiyad. Hindi ko pala ito frozen na nabili ha. Fresh na fresh ito. Naging frozen lang kasi nung binili ko ito, hindi ko agad niluto. Inabot pa ata ng 7 years sa ref, ganyan. Alam nyo naman, kapag nag-affiliate ang bakla, ang daming ginagawa. Sunod-sunod ang deadlines at due date na Ate Judith. Anlawan ko ng mainit na tubig gamit itong MyMate electric kettle. Double purpose na yan, kasi bukod sa made-defrost na niya itong frozen na Adidas, nakakatulong din yung mainit na tubig para mas madaling tanggalin itong balat niya. Or lupos. Para kasing lupos ng ahas man, yung balat ng paa ng manok. Ewan ko ba kasi dito sa amin, pag nabili ka ng paa ng manok, ikaw pa maglilinis. Babalatan mo pa, tatanggalan ng coco, ganyan. Yung kalyo lang yung tinanggal nila. Ganito rin ba sa palengke ninyo? Pero carry lang naman kasi mura ko lang ito nabili, nasa 100 pesos per kilo. So after ko matanggalan ng balat itong mga Adidas, ngayon ay ipepedicure na po natin. Madali naman na siguro itong ipedicure, kasi wala namang ingrown. Kaso, naalala ko, wala pala akong pang cutics, kaya pinutol ko na lang ng buo yung kuko kaysa ipedicure ko pa. Tanong ko lang pala guys, bakit kaya Adidas ang tawag dito sa paa ng manok, no? Hindi ba pwedeng Mario De Boro, Jibicious, Zanea, Outland, ganun, di ba? I-explain nyo nga dyan sa comment section kung bakit Adidas. International brand naman yun. Dapat sa local brand tayo kasi pagkaing Pinoy naman ito, di ba? MSE, ganyan, Marikina Shoe Exchange, di ba? Pinoy na Pinoy. So after ko maputulan ng mga coco gamit ang nail cutter, itong mga Adidas, Mario De Boro na lang pala itawag ko dito. Nilamas ko sa asin tapos hinugasan ng paulit-ulit. Pagkatapos ay inilagay ko na sa pressure cooker. Kasi ipe-pressure cook, malamang alangan i-steam ko dyan sa pressure cooker. Nilagyan ko lang ng luya, konting asin, paminta, basta pampalasa, ganon. Kailangan kasi natin itong mapalambot na yung super lambot talaga na pati buto madudurog na pag pinisil mo, ganon. So ipe-pressure cook ko po ito for 2 hours at gaya ng lagi kong sinasabi, magi-start lang yung bilangan kapag narinig na ang whistle ni Mariah Carey, ganon. Nung kumukulo na at naririnig ko na yung ungol ni Mariah Carey, yung whistle niya pala, hininaan ko na yung apoy, ganyan kahina. Para hindi masyadong malakas yung pagkulo niya at hindi madurog yung laman. Baka mamaya ipagbukas ko niyan yung buto na lang natira. Patakbo-takbo na ako ng mga oras na to kasi muntikan ko nang makalimutan, lampas 2 oras na. Ganito pala ginagawa ko sa pressure cooker kapag gusto kong tanggalin yung whistle nang hindi bumubusit-sit pa itaas yung steam. Kasi medyo makalat yung ganon, mangangamo yung steam sa buong kusina ba. So ganyan, isinasarol ko muna sa running water yung pressure cooker habang kinakalabit pa unti-unti itong whistle. Hanggang sa wala na akong marinig na busit-sit, saka ko natatanggalin. Ganon. Ayan diba, wala nang bumubuga. Tahimik na yan siya. Ngayon, kukuha muna ako ng tig 5 pisong yellow sa ref. Tapos ipinukpok ko sa pader kasi magsha-shot muna tayo habang nagpiprito ako. Charot lang. Kailangan kasi nating ibabad agad sa malamig na tubig yung mga pinakuloang paa ng manok. Para hindi basta-basta madurog, lalo kapag kinoat na natin ng breading mix, ganon. Nagpirit muna ako ng 1 piraso kung malambot na ba talaga hanggang sa buto. At malambot naman na. Kaya dahan-dahan ko nang inilagay sa planggana na may tubig at yellow. Bale 2 ang crispy fry ang kinailangan ko, pero 1 lang muna ang bubuksan ko dyan. Kasi hahaluan ko pa yan ng harina, tapos titimplahan ko pa ng mga pampalasa tulad ng paminta, betchin, asin, ganon. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung purong crispy fry gagamitin nyo. Pero ako kasi medyo natatapangan ako sa lasa nito, kaya hinahaluan ko ng harina. Tapos para dumami na rin, syempre. Ngayon, sisimulan ko na po ang pagko-coating. Bali na ilagay ko na rin pala dyan yung pangalawang crispy fry, di ko lang na-videohan. Parang kunti kasi itong nagawa kong breading mix, 2 kilo pa naman itong manok natin. So bali ang teknik ko lang dyan, yung right hand ko yung tagahawak para doon sa basa, tapos yung left
Dahan-dahan naman para doon sa dry. Para hindi ako mahirapan at hindi magdikit-dikit sa kamay ko yung breading mix. Matagal-tagal din itong pag-coating kaya sisimulan ko na rin magpakulo ng mantika. Para habang nagko-coating, unti-unti na rin umiinit itong mantika. Naglagay na rin pala ako ng breading mix dito sa mismong mantika. Tsaka ako hinalo-halo. Wala lang, napanood ko lang din naman ito. Actually, pwede mo nang hindi i-coat yung ipiprito mo kapag may breading na itong mantika. Pasaway lang talaga ako, tas gusto ko din kasi mas crispy yung paa ng manok. Kumukulo na yung mantika, kaya sinimulan ko nang ilaglag ang mga, Mario de Boro. Hindi kasya lahat sa kawali, kaya next batch of housemates na lang itong iba. Mahina lang apoy ko dyan at hinayaan ko na muna. Kasi gagawa na po ako ng sausawan. Nagchop lang ako dyan ng bawang at sibuyas. Nilagyan ko ng suka, konting tubig, paminta, patis, asin, asukal, sili pala. Kuha lang ako dito sa tapat ng bahay namin. Kinakain lang kaya ito ng ibon guys, sayang. Ito kasi yung siling demonyo, maliliit pero sobrang anghang. 5 piraso nilagay ko pero di ko tinarak, mamaya na. Nag-golden brown yan motion na itong kulay ng ating pinaprito nga Mario de Boro, kaya inacure ko na kasi luto na ito. Patiktikan lang natin ng mantika yan para hindi oily na parang mukha mo. Ngayon, sinunod ko naman na nailaglag ang second batch of housemates. Ba't ba kayo nakatingin sa akin? Doon nga kayo. Nako-conscious man kasi ako. O tignan nyo, andyan pa pala kayo. Luto na yung second batch, kaya sinunod ko naman na ang third batch of housemates. Nilagay ko na lahat kahit madami pa yung tira kasi baka matagalan na naman sa pagprito. Hinayaan ko na to kasi kakain na po tayo. Excited na kasi akong matikman itong crispy chicken feet. Saka, simulan na po natin sa 5th bite. Di ba ang lutong? Kaya nga crispy, di ba? Ayan, nasamid tuloy ako. Dahil doon sa suka, Diyos ko. Kain pati buto ang chicken feet na ito. Pero kung naku-conscious ka, sa pagkain ng boto, pwede mo namang kainin lang yung laman. Kagatin mo lang, madali namang ma-detach. Sobrang lambot kasi ito. Pwede nang pang-ulam, pero sa akin mas masarap to pampapak. Yun lamang po. Please don't forget to follow me for more. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.